Nasa linya na po ang abogado ni Alice Go, si Attorney Stephen David. Magandang umaga, Attorney. Ay, DJ, siya, ma'am. Good morning. Saka si Gerard pala nandyan, no? Good morning, sir. Yes po, Attorney Right. Morning. Stephen. Sa Lunes po ang balik ni Manong Ted, pero maraming salamat. Alam naming busy po ang inyong araw ngayong Biyernes. Kayo po ba'y papunta na ngayon doon po sa inyong kliyente na si Alice Go? Nandito ako sa labas, kaya hindi ako makapasok kasi mako-confiscate yung cellphone ko doon, kaya nag-usap tayo. O so nasa Camp Crame na po kayo ngayon, Attorney? Nandito lang sa labas. Oo. Pag pumasok kasi ako, iwan ang cellphone ko. Oo. Pag uwi po ni Alice Go dito, nakapag-usap na po ba kayo o ngayon pa lamang kayo magkikita? Ngayon pa lang, kasi kagabi yung lawyer, yung law partner ko yung nandyan eh. Oo. So, eto muna, Attorney, bukod nga dito kay Alice Go, may mga balita din daw po na, tama ba, kumontak sa inyo si Wesley para daw po sa kanyang pagsuko? Lagi naman. Kagabi, dami niyang miss call. Di ko pa nasagot eh. Dami tawag. Well, siyempre, gusto niya na sumuko una-una. Bakit ka magtatago? Wala ka namang kaso. Senate investigation lang naman yung hinaharap niya, di ba? So, kung magsalita ka, humarap ka sa court, ay sa Senate, wala, lifted na. Wala naman siyang warrant sa korte. Ito pong si Alice Go, may mga warrant of arrest na. At ngayon nga pong araw na ito, inaasahan din ng iba na magbe-bail po siya sa ilang mga kaso niya. Pagkatapos po nun, may mga balita din na kung makapag-bail siya, ididiretso naman daw po siya sa Senado. Ano pong plano doon, Attorney Stephen David? Isa lang yon, isa lang yung warrant. Hindi naman mga, isa lang. Kasi kung magbe-bail siya ngayon, ganun din, naka-detain din siya, di ba? So ako naman, hindi na urgent yun. So baka i-postpone ko na yung pagpo-post ng bail. Una-una, mag-bail ka, naka-detain ka rin. So ganun din, pagod siya, nagbiyahe siya, matagal din siya, nagtago. Hayaan ko na muna siya magpahinga at asikasuhin ko na muna yung mga concerns niya sa kaso niya sa COMELEC, sa DOJ, di ba? At saka yung money laundering. Ito kasing warrant, ito kasing bail na to, pwede naman mag-antay na to. Isasabay ko na lang to sa paglabas niya sa Senado after matapos yung investigation sa Senate. Oo. So on hold muna yung bail kasi parang wala, tama yung sinabi nyo kanina, walang bearing kasi kahit mag-bail siya, diretso siya sa Senado. So ang magiging advice nyo for your client sa inyong ugnayan mamaya, wag na. Wag na muna, Saka na natin hindi niya, magpahinga na muna siya. Ang mga priorities kasi ngayon, siyempre yung COMELEC, di ba? Tapos yung mga anti-money laundering cases, sagutin natin lahat yun. Attorney, ito pong nangyaring pag-aresto kay Alice Go, tama po ba? Siya po ay inaresto, hindi siya sumuko sa mga Indonesian police? Hindi, na-arresto siya sa hotel daw eh. Diba? Noong pong time na lumabas sa mga balita na naaresto siya, bago po ba siya arestuhin? Alam nyo na po, kumbaga nakipagbigay ugnayan po ba si Alice sa inyo o sa mga balita nyo na lang po ito nalaman? Hindi, wala kaming usapan ni Mayor Alice since August 22. Pero alam ko, kasi nakamonitor ang Interpol at saka mga authorities sa kanya. Alam ko yung nangyayari. Kaya alam ko, talaga, mai-intercept na sila. Kaya nga nakikiusap ako sa kanya, sumurrender na siya. Kaso na hindi ko siya makontak na after nung August 22. Oo. Sir, good morning po. Kailan niyo po balak mag-post ng bail para dito sa mga kaso ni Alice na bailable? Well, kasi it depends kung kailan matatapos yung Senate investigation. Pero hopefully next week o 2 weeks from now kasi hindi urgent eh. Pero kung kailangan natin, okay lang mag-bail anytime na, pwede mag-post ng bail eh. Sir, kung hindi pa po nakakapag-post ng bail, at naka-detain po si Alice sa CIDG, ano pong magiging impact po nito doon sa Senate hearing? Will she be allowed to go out to face the Senate? Kung papayagan siya ng court, kung papayagan siya ng RTC judge na mapunta doon, pwede. Kasi remember, yung ibang naka-detain, hindi pinapayagan ng RTC judge, hindi makapunta. May mga naka-detain kasi doon sa Tarlac din, hindi pinapayagan pumunta. Pero depende yan sa court kung ano coordination ng Senate saka ng RTC. Sir, bago po yung pagpunta nyo ngayon dyan sa Crame, nakapag-usap na po ba kayo ni Alice Guo via phone? Hindi pa. August 22 huli namin usap. Kaya nga ako, papasok ako sa kanya dito para malaman ko talaga yung buong kwento.
Sir, kayo po as a lawyer po ni Alice Go, ano po, kasi ngayon po naglalabasan yung mga litrato po ni ex-mayor na siya ay nakangiti at parang ang saya-saya niya despite the fact na may mga kinakaharap siyang kaso dito. Ano pong inyong pagtingin po doon? Well, alam mo tayo mga Pilipino, ganyan talaga. Pag nagpapapicture, nakangiti tayo talaga. Ako, maganda namang development yun kasi naman sa makita ko siyang depressed, di ba? Mas gusto ko na masaya siya kaysa doon sa depressed siya. Kasi una-una, may reason naman bakit mas relax siya ngayon dahil mas safe siya ngayon kaysa kung ikaw nagtatago ka, hindi mo alam kung sino naghahabol sa'yo, hindi mo alam kung sino kalaban mo, hindi mo alam kung sino nasa likod mo, may stress ka talaga. Kaya nga, yun ang peligro kung bakit hindi maganda maging student. Pero kung nandiyan ka ngayon, safe ka, kasama mo yung mga top officials, alam mo lang gagalaw sa'yo, tingin ko yun ang pinanggagalingan kung ba't mas relax siya ngayon eh. And our officials po were really welcoming and parang very accommodating po sa kanya. Ano pong take niyo po doon? Oo naman, dapat kasi mayor siya. Una, mayor siya. Tapos pangalawa, babae ka, di ba? O pangatlo, innocent ka naman. Lahat naman tayo presume innocent until proven guilty. Di ba? Ang kanya kasi trial by publicity lang muna ngayon. Wala pa naman talaga siyang conviction eh. Wala naman eh. Attorney, yung po sinasabi ng ibang mga tao na 'di ba sinabi niyo daw po noon na depressed itong si Mayor Alice Go, iba yata dito sa mga nakikita nila ngayon itong sinasabi ng correct. iba eh. Sabi ko nga talagang depressed siya, di ba? Kaya nga ngayon, natutuwa nga ako, sabi ko sa iyo kanina na mas maganda nakikita ko siya ngayong Na nakangiti. Masaya kasi dati pag mag-uusap kami niya, umiiyak lang yan. Lalo na nung personal pa kaming nagkakausap bago mga nag-a-appear sa Senate hearing. Lagi siyang umiiyak, malungkot, depressed. Ngayon, natutuwa naman ako. Iba na ngayon ang kanya. Kasi yung kanyang fear na safety niya, dahil sabi nga nila may Chinese spy, may mafia, may kung ano. Ang dami-daming takot nun. So ngayon, kung alam mo nandiyan ka sa custodiya ng pinaka-secured na organisasyon, sa PNP, siyempre hindi Siya matatakot. Natatakot, di ba? Pero attorney, yun nga may mga lumalabas nga na balita. Totoo ba itong mga death threats daw o hindi nyo pa talaga siya nakakausap kaya hindi nyo rin makumpirma? Hindi, matagal niya na sinasabi sa akin yan. Kaya Na may hindi death ko threats napasabi talaga. yan. Kasi nga, may lawyer-client privilege kami, di ba? Oo. Pero ngayon, since siya naman sabi na, so wala na kaming lawyer-client privilege. Alam na buong Pilipinas yan eh. Talaga meron siyang pinaniniwala ang death threats coming from kung ano man yon, kung nasa loob man ng gobyerno, nasa loob ng PNP, nasa loob ng mafia, maraming threats siyang na-encounter. Kaya that's the reason why kahit gustong-gusto niyang humarap sa Senado, sa legal process, sa korte, sa DOJ, hindi niya magawa, hindi siya makasurrender kasi nga hindi niya alam kung sino ang pwedeng gumawa ng masama sa kanya. Pero, yan ang problema talaga. So ngayon, itong mga death threats, parang sa pantaha pa lang ni Alice, wala talaga siya ng mga natatanggap halimbawa ng phone calls or text? Merong natatanggap siya sa mga kaibigan niya. Merong nagre-relay ng info na trusted niya na sinasabihan. Meron talaga yan. Kaya lang, ako nga, sabi ko nga, that time, hindi ko pwedeng i-divulge yan because of my lawyer-client privilege. Pero since siya naman na nagsasabi na ngayon, kino-confirm ko lang yan. Kumbaga, ang sinabi lang po sa inyo ni Alice, meron siyang trusted friend na nagsasabi na may banta sa buhay niya, pero hindi siya sigurado kung sino ang mga ito. Hindi. Kasi nga, pinapadala lang sa kanila yon text or pull-out or whatever na gustong iparating sa kanya. Oo. Attorney Stephen, kung may banta sa buhay ni Alice, yun din po ba ang dahilan kung bakit siya pumunta ng Indonesia? Kasi sinasabi ng ilan, kung ang mas makakatulong sa kanya ay Philippine authorities para mas maproteksyonan siya. Bakit pa siya lumipad sa Indonesia? Yun ang magandang tanong. Kasi ang isa sa mga fears din niya, nasa loob din ng PNP kung sino pwedeng gumawa ng masama sa kanya. Kasi hindi naman sabi na 100% na perfecto ang PNP. Siyempre, meron din mga tao dyan na hindi maganda ang mga objections, di ba? So, iyon ang pinanggagalingan ng kanyang mga takot. Bakit hindi siya makaharap? Hindi niya alam sino bang kakampi niya.
Kaya ako, I really understand bakit hindi niya masabi sa akin kung nasaan siya. Oo. Dalawang beses nyo na pong nababanggit yung tungkol sa threat na baka nasa hanay ng kapulisan? Hindi, siya nga yan, kasi nga, hindi naman niya nga alam kung saan nanggagaling yan. Pinarelay lang sa kanya, siya, theorization lang yan. Hindi niya alam saan galing, nasa loob ba ng gobyerno, nasa mafia ba, nasa Chinese spy ba, kung ano. Hindi niya alam. So, yun na ang nag-add ng, nagpapile up yung kanyang worries. Hindi niya alam sinong kalaban niya Hindi niya alam sinong pagtitiwalaan niya. Hindi niya sinasabi nang gagaling doon. Hindi niya sinasabi. Mamaya sabihin naman nila ako, nagsisinungaling na naman ako. Kasi sinasabi niya, posible kung saan manggaling. Kumbaga talagang hindi siya sigurado. At dahil hindi siya sigurado, pumunta siya ng Indonesia dahil pakiramdam niya mas safe po siya doon? Hindi, pakiramdam niya makakapagtago siya doon. Oo. Magtago, hindi sa batas, kundi magtago sa mga may banta sa buhay niya. Oo. Pero sabi ko, hindi ka makakapagtago kasi mahaba ang kamay ng batas di ba? Oo. At attorney, magre-request po ba kayo for protection ni dating Mayor Alice Go? Hindi naman na kailangan mag-request. Protektado na siya Alam naman, very responsible naman natin PNP. Trabaho nila, alam naman nila yun. Hindi mo na kailangan i-request. Sa bagay sa dami po talaga ng sumundurin kay Mayor Alice, kitang-kita din naman talaga natin ang pagtutok ng kapulisan dito, maging ng ilang ahensya ng gobyerno. So ngayon po nakaschedule kayo for meet up ni Attorney Alice Go, at kanina nabanggit nyo na rin na may possibility na baka sumuko po itong si Wesley Go. Dito po sa pagsuko ni Wesley Go, puntahan ko lang ulit Attorney. Ang possibility na nandun siya sa Hong Kong ngayon, meron po ba kayong balita kung ang mga otoridad din natin ay nakikipag-ugnayan na doon kung sakali man nasusuko nga itong si Wesley? Hindi, nakikipag-coordinate sila sa atin. Kaya lang, ako rin, hindi ko rin alam kung nasaan siya. So, kung anytime sabihin niya na nasaan siya, takbo sila doon. Punta sila doon kung saan man siya. So, sir, can you confirm na nasa Hong Kong nga po talaga siya? Hindi ko nga alam kung nasaan siya kasi hindi rin niya sinasabi sa akin. Pero sir, yung last po na nakausap niyo siya, kumusta po yung disposition niya? Is he worried or ano po ba? Yun, depressed siya. Very worried siya kasi low moral. Alam mo, bunso yan So, yung tingin niya sa mga ate niya, yun talaga yung kanya inaasahan. Sandigan niya yung mga yan. Kaya nandyan. So, gusto niya sumama sa mga kanila. Okay. Attorney Stephen David, last na lang po, we know you're so busy. Kanina po dun sa naging tanong sa inyo ni Gerald tungkol po dito sa naging pagtrato ng ating mga government officials kay Alice Go na tinutuligsa po ngayon. Di ako sure kung aware po kayo dito sa pagtuligsa ng mga netizens natin dito sa ilang government officials natin. Kanina nabanggit nyo, tama lang yung naging pagtrato nila kay Alice kasi una, mayor, dating mayor, at pangalawa, babae. Paano naman daw po yung fairness halimbawa? So pagka hindi po ba mayor, hindi din dapat ganito kaayos ang naging pagtanggap ng mga officials natin sa mga hinahanap po ng batas? Ganun naman ang nakikita natin, di ba? So, mahirap naman kasi mag-comment sa mga generalization na gano'n, di ba? Ito, mag-comment tayo dito kay Mayor Alice kasi ito yung nakikita natin. Yung iba, kung yun ang kanilang paniwala, hindi natin ma-generalize yun, di ba? Siguro, may mga ibang ganon, may mga ganon. Mahirap mag-comment doon, hindi natin alam yun May mga nagpapatanong dito, attorney, kasi parang wala din naman choice si Alice. Since nandito na siya sa Pilipinas, pag ipinatawag po siya ng Senado, talagang haharap siya, no? Wala siyang choice, pero depende sa RTC kung papayagan siya ma-release. Pag pinayagan siya ng RTC na ma-release, haharap po siya sa Senado. Siyempre, dadalhin siya doon whether she likes it or not. Dito po sa dami ng kaso ni Alice Go ngayon, alin po ang una ninyong aasikasuhin? Well, lahat yan. Priority yan. Sabay-sabay. Una, yung mga Nobel, yung human trafficking. Tapos yung iba, yung money laundering, tsaka yung sa COMELEC. Kasi pwede siya makulong lahat doon kung hindi natin naasikasuhin yun. Pero, lahat yan, asikasuhin natin. Ngayon po ba, mag-isa lang po ba nyo na hinaharap itong kaso ni Alice o meron po kayong mga katuwang? Yung law office ko, marami naman kami dyan. Kaya meron din siyang isang lawyer yata sa Tarlac. Kasi malayong Tarlac sabi ko mas maganda kung may ha-handle doon sa
mga birth certificate, yung co-warranto, mga ganon. Kasi iba din po ang mayor naman no, ni Sheila Go, si Attorney Topacio po ito. So kayo, focus kayo dito sa mga kaso ni... Si Sheila, ako lawyer ni Sheila. Ay, sorry, ni Sheila Go. Si Cassie Ong pala po ito natukoy natin. Ito pong si Sheila, na sa inyo rin po at under ninyo, kayo rin po at may iba pang mga abogado na magre-represent sa kanila. Si Sheila kami lang Wala na ibang... Ano naman ang case ni Sheila, hindi naman ganun ka-complicated. Okay, Mayor, kami po Mayor, Attorney, kami po mag-aabang na lang ng iba pa mga balita ngayong araw na ito. Mukhang mahaba-haba pa po ang lalakarin natin dito po sa issue na ito ni Alice Go. Thank you, DJ. Gerald, thank you, DJ. Thank you, sir. Salamat po, Attorney Stephen David. Ingat po kayo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.